Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin kung ano ang energies na parating sa inyo ngayong New Moon in Taurus na mangyayari sa May 8, 2024 at 11:21 a.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign, no? Kasi mas accurate yon. Although, pwede pa rin naman kayong mag-resonate sa inyong sun sign at sa inyong moon sign. So, kung hindi nyo pa alam kung ano yung rising sign ninyo, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung paano i-calculate yon. Ilalagay nyo lang yung information ng inyong date of birth at malalaman nyo na kung ano yung inyong rising sign. So, kung alam nyo na kung ano yung rising sign, panoorin nyo rin yon. Okay? Para mas may maraming information at baka dun kayo mas maka-resonate. So, itong New Moon in Taurus ay mangyayari of course sa inyong first house. Ayan. So, ang Taurus is energy to ng fixed earth sign, which is about stability. Ayan. And also pala, no, bago tayo magpatuloy, happy birthday, happy solar return sa inyo, Taurus. I wish you all the best in life, happiness, success, good health. Okay? So, yeah, itong energy ng Taurus is very practical, productive, someone who is seeking for pleasure in many things, no? Sa lahat ng bagay na kung saan nag-e-enjoy kayo. Ayan. And since the moon is here, so ang moon kasi exalted siya sa Taurus. So, ibig sabihin, masaya siya na nasa sign siya ng Taurus. So, ito yung time na marami kayong gagawing mga masasayang bagay, na mga bagay na makakapagpasaya sa inyo, no? Makakapagpa-fulfill ng inyong mga desires. Ayan, increasing your pleasure. And also, ang Venus ay nasa sign din ng Taurus, which is masaya rin siya sa sign, nasa home sign siya because ang ruler ng Taurus ay Venus. Venus is the planet of love, money, aesthetics. Kaya mga Taurus, mahilig sila sa mga magagandang bagay, mga quality na bagay, okay? So, this is also about energy of being grounded, stable. So, ito yung time na meron kang mga sisimulan na mga can be opportunities that will open up new sources of income or pagsisimula ng pagpapasaayos ng iyong sarili, pag-aalaga sa iyong sarili. And since Jupiter is also here, no, nasa sign din siya ng Taurus, Jupiter is the planet of luck, abundance, prosperity, expansion, no? And naka-conjunct siya sa Uranus, which is the planet of unexpected things, surprises, freedom, no? So, yung iba sa inyo, maaring you will do some experimentations in your sources of income kasi maari ring may mga susubukan kayong mga pagkakakitaan na kung saan gagamitin nyo yung inyong sarili para dyan, no? Can be your beauty, can be your aesthetics. Pwedeng iba sa inyo will also try, social media or anything related sa social media to show your talents, your abilities, your skills. Yung iba naman sa inyo, Taurus, meron kayong mga i-improve sa inyong physical look, no? Sa inyong physical appearance, sa inyong physical body. Maaring mas magiging conscious kayo sa inyong kalusugan. Maaring yung iba, ito na yung pagsisimula ng pagda-diet ninyo or pagbabago ng lifestyle nyo na mas magiging healthier kayo kasi mas nagiging aware kayo sa inyong kalusugan. You are also going to be more expressive of your feelings. Lalo na sa mga bagay na gusto ninyo, no? Mas magiging direct to the point kayo about what you really want in your life. And meron din tong sextile sa Saturn, which is in Pisces, nasa 11th house ninyo. 11th house, this is the house of your social life, your community, your friends. So, yung iba,
maaring mas magkakaroon kayo ng bagong kaibigan, connections. You will go out of your way to have more friends, more acquaintances. Yung iba, lalabas to party, lalabas para makipag makisalamuha sa mga ibang tao, no? Some of you, mas lalo nyong i-improve ang inyong sarili. So, syempre, pag mas improve yung sarili nyo, mas magiging confident kayo niyan, no? And itong Saturn is about discipline, structure, and responsibility. So, I think, kung meron kayong goals para sa sarili ninyo, ito na yung time na talagang mas magiging disiplinado kayo na ma-achieve yun, especially in your physical self. So, example, like what I mentioned kanina, you want to be fit, you want to be healthy, or you want to improve your styling. So, talagang e-effortan mo. So, pag in-effortan mo, makikita mo yung magandang resulta because the Saturn is the planet of karma. So, kung ano yung what you put out there, yun din yung makukuha mo. So, ano man yung hard work na binibigay mo para sa goals mo, makukuha mo yung resulta niyan in return. Okay? So, some of you, maaring meron kayong certain level of fame, mas mapapansin kayo, mas sisikat kayo. So, kung kayo ay nasa social media or content creator, so yan yung inyong source of income rin, maaring mas mag-viral kayo, mas dadami yung followers nyo, mas maraming makakapansin sa inyo, mga kaibigan ninyo, things like that. Okay? So, let's see what else. Taurus. For you. Kuha tayo ng energies from the tarot. Ano pa po yung parating sa mga Taurus? Uy, the devil. Speaking of pleasures, nako, may mga temptations sa paligid ninyo. Alam nyo na kung ano yung mga pwedeng temptations na syempre kung kayo magiging very attractive din, no, sa paningin ng iba, pwedeng maka-attract din kayo ng mga taong merong hidden agenda, merong mga vested interest na pang sarili lang nila. So, be careful. You also have the Three of Cups, the King of Wands. Be careful sa mga attenan yung parties, no? You have to make sure na kilala nyo yung mga makakasama ninyo. Oo, kasi pwedeng meron kayo dyang makilala na yung may hindi magandang intention, so be careful. Okay? Yung mga for fun lang. You also have the Four of Cups and the Hermit. Okay, the Hermit is about reassessing your situation, self-reflection. I think marirealize mo rin naman kung yung ginagawa mo ay hindi makakabuti sa'yo o hindi. O hindi. Makakabuti sa'yo o hindi. Okay? So, with the Four of Cups, I think yung iba sa inyo magle-level up yung standards ninyo. Na tipong you will not settle anything less than what you deserve. Alam mo kung ano yung dine-deserve mo. So, kung alam mo kung ano yung dine-deserve mo, anyone na mag-o-offer sa'yo na parang, just so lang, hindi mo yan tatanggapin. And, yeah, just beware of overindulgence, no? Yung tipong, marami kang gusto para sa sarili mo pero masyado namang naging sobra. So, syempre, anything sobra is not good. Lalo na yung mga inom-inom na yan. O, be careful kasi baka meron dyang makilala kayo na, bad influence or merong hindi magandang intentions. Step into your power. Yes. So, if you step into your power, ibig sabihin, you are in control of your destiny, of your future. Hindi mo hahayaan na kontrolin ka ng ibang tao. Let your fears dissolve. Yes. Huwag ka matakot sa mga bagay na gusto mong i-pursue sa buhay. Na yung iba napipigilan. What if ganito? What if ganon? Hindi mo pa nga ginagawa. Nakafocus ka na agad dun sa problema. 'Di ba? So, maaring yun yung ma-attract mo kapag ganun yung mindset mo, 'di ba? Don't let your past hold you back. South Node, yes. Letting go of your past.
will definitely help you in focusing on your present moment in preparation for your future. Okay? So, ano lang, kalmahan nyo lang, but focus on improving yourself. Samantalahin nyo tong energy na to ng new moon in Taurus na mas ma-empower nyo yung sarili nyo. Yes. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!